Los Angeles Lakers may balak pa kay De'Anthony Melton. Planong palakasin pa ang second unit. Kuminga at Warriors magkakaroon ng meeting, gusto nang tapusin ang problema. At latest post ni Damian Lillard, magandang balita sa Warriors at Lakers. Ginawa na ng Los Angeles Lakers ang kanilang malaking hakbang sa free agency sa pamamagitan ng pagkuha kay DeAndre Ayton bilang kanilang panimulang sentro ngayong season. Ito ang pinakamalaking butas sa kanilang lineup na kinakailangang punan. Ngunit hindi lang iyon ang problema ng Lakers. Kailangan pa rin nilang kumuha ng mas mahusay na mga perimeter defender, lalo na matapos nilang mawalan kay Dorian Finney-Smith na lumipat sa Houston Rockets. Sa pagkakaroon ni Luka Doncic at Austin Reeves bilang panimulang backcourt, kulang sila sa depensibong mga guard. Sinusubukan nilang idagdag ang isang former guard ng Warriors at Sixers para makatulong mula sa bench. Tinitingnan ng Lakers na kunin si De'Anthony Melton sa free agency. Ayon kay Brett Siegel ng Clutch Points, ang Lakers ang itinuturing na paborito na makuha si Melton sa ngayon. Ang pagdagdag kay Melton ay magbibigay sa Lakers ng isang depensibong option sa point guard position na hindi madaling nalalagpasan ng mga kalaban, isang bagay na pinahirapan sila nitong season. Hindi man si Melton isang mahusay na scorer, kaya pa rin niyang magbigay ng 10 hanggang 12 puntos kada laro kahit mula sa bench. Ang susi para sa kanya ay ang pananatiling malusog. Nakapaglaro lamang si Melton ng 6 na laro para sa Warriors ngayong season bago siya nagtamo ng ACL tear. Inaasahan na magiging handa na siyang maglaro sa simula ng susunod na season at maraming teams ang nagpapakita ng interes sa kanya. Isa pa sa mga dahilan kung bakit interesado ang Lakers kay Melton ay ang kanyang maaasahang 3-point shooting. Sa kanyang career, may 37% siyang shooting mula sa 3-point range, isang mahalagang katangian para sa team na hindi gaanong mahusay sa 3-point shooting. Umaasa ang Los Angeles na makuha si Melton upang palakasin ang kanilang bench. Ito ang pangunahing bahagi ng kanilang roster na nais nilang pagandahin ngayong nakuha na nila si Ayton bilang panimulang sentro. Sa 6 na laro para sa Warriors ngayong taon, nagtala si Melton ng average na 10 puntos, 3 rebounds at 3 assists kada laro. Mayroon pa ring ilang kontrata ang Lakers na maaaring ipagpalit, kaya posible pa silang gumawa ng malaking hakbang kung makakahanap sila ng team na handang makipagkalakalan. Ilan sa mga kontratang ito ay maaaring mapasama sa napaulat na 7-team trade na kasalukuyang tinatapos pa. Sa kabilang banda, maaaring tumagal hanggang kalagitnaan ng Hulyo ang paghihintay sa magiging desisyon ni Jonathan Kuminga at ng Golden State Warriors. Sa ika-5 araw ng NBA free agency, wala pa ring malinaw na solusyon, kaya't ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, na binanggit ang mga source mula sa liga, plano ni Kuminga at ng Warriors na magkita sa tao ng NBA Summer League sa Las Vegas kung hindi pa rin mareresolba ang sitwasyon pagsapit ng susunod na linggo. Dagdag pa ni Slater, nakatakdang magpulong sina Kuminga, ang kanyang ahente na si Aaron Turner, ang general manager ng Warriors na si Mike Dunleavy at ang head coach na si Steve Kerr upang pag-usapan ang mga posibleng hakbang pasulong. Bukas pa rin umano ang posibilidad na manatili si Kuminga sa Golden State. Gayunpaman, kung walang desisyong magaganap sa loob ng linggo, isinusulat ni Slater na may plano rin si Kuminga at ang kanyang kampo na makipagkita ng personal sa iba pang mga teams na interesado sa kanya sa Las Vegas. Sa ngayon, ilang teams na ang nagpapakita ng interes sa 22 taon na athletic forward, kabilang ang Miami Heat, Sacramento Kings, at isang bagong potensyal na lumilitaw na interesado, ang Washington Wizards, ayon pa rin kay Slater. Magsisimula ang Summer League sa Las Vegas sa Huwebes, Hulyo 10 sa Thomas at Mack Center at Pavilion. Kung tatagal pa ang sitwasyon ng isang linggo, posibleng sa mismong Sin City na magaganap ang matagal nang inaabangang desisyon ni Kuminga at ng Warriors. Sa huling balita, matindi ang mga pinagdaanan ni Damian Lillard nitong mga nakaraang buwan sa NBA. Noong Abril, nagtamo siya ng injury sa kanyang Achilles, dahilan upang hindi siya makalaro sa buong susunod na season. Nagkaroon ng maraming pagdududa tungkol sa kanyang kinabukasan sa team at kung paano makakabangon ang Milwaukee Bucks sa pagkawala niya. Sa isang nakakagulat na pangyayari, tinanggal ng Bucks si Lillard upang makapirma kay Miles Turner, sentro ng Indiana Pacers. Simula noon, ipinahayag ng Los Angeles Lakers ang kanilang interes kay Lillard at nais siyang kunin para sa hinaharap. Si LeBron James ay tila nagpahiwatig ng suporta sa posibleng pagdating niya. Ngunit ano nga ba ang iniisip ni Lillard sa gitna ng panahong ito ng kawalan ng katiyakan? Handa siyang ipaalala sa lahat kung bakit siya isa sa mga pinakadakilang player sa kasaysayan ng NBA. Nag-post si Lillard sa social media upang tumugon sa mga espekulasyon tungkol sa kanyang kinabukasan.
Partikular niyang tinutukan ang ideya na ang pagkuha sa kanya matapos ang Achilles injury ay isang sugal. Simple lang ang paalala ni Lillard. Ipinaalala niya ang kanyang kahangahangang karir at sinabi na kung may mga taong nagdududa pa rin sa kanya, dapat nilang kilalanin na isa siyang jackpot para sa kahit anong teams na pipirma sa kanya. If they call it a gamble at this stage, tell them this, the jackpot. Malinaw na kumpiyansa si Lillard na makakabalik siya mula sa injury na ito at makakapaglaro muli sa pinakamataas na antas para sa kung sino mang teams na pipirma sa kanya. Ngunit anong teams ang posibleng sumugal kay Lillard lalo't siya ay 35 taon na at hindi makakalaro sa buong season? Gaya ng nabanggit, interesado ang Lakers na kunin si Damian Lillard, ngunit isa rin ang Golden State Warriors sa mga posibleng destinasyon niya. Ang estilo ng laro ni Damian Lillard ay halos kapareho ng kay Stephen Curry. Pareho silang mga elite level shooter na may kakayahang gumawa ng puntos mula sa kahit saang bahagi ng court, lalo na sa 3-point range. Bukod sa kanilang kakayahang umiskor, pareho rin silang may malalim na kaalaman sa pagbuo ng opensa, mahusay sa pick and roll situations, at may kakayahang magbuhat ng team sa mga crucial na sandali ng laro. Dahil dito madaling maisip na kung sakaling mapunta si Lillard sa Golden State, maaari siyang magamit bilang malakas na kakampi ni Curry sa backcourt upang magdala ng matinding offensive firepower, isang tandem na mahirap bantayan ng kahit anong depensa. Maaari rin siyang magsilbing pangunahing scoring option mula sa bench o kapalit ni Curry sa mga sandaling kailangan nitong magpahinga nang hindi bumababa ang antas ng laro ng Warriors. Sa ganitong setup, mapapalakas ang rotation ng team at mas magiging balance ang kanilang opensa. Bukod sa posibilidad na makasama si Curry, matagal nang ipinapahayag ni Lillard ang kanyang interes na makalaro kasama si Jimmy Butler at magbihis ng uniforme ng Miami Heat. Noong una pa lamang siyang humiling ng trade mula sa Portland Trail Blazers, malinaw na ang Miami ang kanyang unang piniling destinasyon. Ayon sa ilang ulat, hinangaan niya ang work ethic, leadership at mental toughness ni Butler, mga katangiang kahalintulad ng sa kanya. Sa pananaw ni Lillard, ang pagsanib puwersa nila ni Butler ay maaaring lumikha ng isang matatag at kompetitibong duo na handang makipagsabayan sa mga pinakamahuhusay na team sa Eastern Conference. Bagamat hindi natuloy ang paglipat niya sa Miami noong una, nananatili pa rin ang interes at posibilidad, lalo na ngayon na siya'y nasa yugto ng career kung saan ang bawat desisyon ay kritikal sa kanyang legacy. Kung mapunta man siya sa Warriors o sa Heat, malinaw na ang hangarin ni Lillard ay makahanap ng isang team na may matibay na kultura, kumpiyansa sa kanyang kakayahan at handang lumaban para sa isang kampyonato. Maaaring huli na at parehong lampas na sa rurok ng kanilang career sina Lillard at Butler. Maaaring makatulong ang tambalan nila upang makamit ng Warriors ang tagumpay. Ngunit sa huli, si Lillard pa rin ang may desisyon kung saan siya pupunta. Siya ang kailangang magpasya kung ano ang pinakamainam na lugar para sa kanya.